Kabanata 1291. Huminto ang kotse sa labas ng hotel. Pagkatapos noon, pumunta sina Nolan at Maisie sa restaurant. Ang katotohanan na walang sino man ang nasa restaurant maliban sa mga waiter ay nangangahulugan na may nagpabook ang buong restaurant. Ang mga waiter ay nakatayo ng pare-pareho sa isang linya at bumati, "Welcome." Lumapit si Maisie sa isang puting mesa na inihanda na may nakalagay na malaking bouquet ng itim na rosas. Wala niya matiis ang sarili at napangiti. Pagkatapos nun, tumalikod siya para tingnan si Nolan. "Ito ang surpresang inihanda mo para sa akin." Hinailan ni Nolan ang upuan para sa kanya. Nang makaupo na siya, sumandal ito ng mas malapit at sinabing, "Ito ay upang ipagdiwang na ang pangarap mo ay natupad na sa wakas, Zay." Lumayo siya at umupo sa tapat ni Maisie. Sinabi niya sa waiter na kumuha ng bote ng red wine. Ipinapahinga ang baba sa kanyang palad, tumingin si Maisie sa kanya at ngumiti. "Para makahabol sa iyo, pero malayo pa ang hahabulin ko." Kinuha niya ang red wine at ibinuhos sa decanter. "Maituturing mong napakagaling mo kung makakapasok ka sa top 10. Nagtaas ng kilay si Maisie. Hindi ko kayang magdala ng kahihiyan sa iyo. Kailangan kong makapasok sa top 3. Hinawakan ni Nolan ang paa ng wine glass at pinaikot ito ng dahan-dahan. Itinaas niya ang mga talukap ng mata upang tingnan ito at natawa. "Ang ganda ng ambisyon mo, Zay. Kasi gusto kong tumayo kasama mo." Dinampot ni Maisie ang kanyang alak at tiningnan siya sa baso. "Hindi ko lang gustong maging asawa mo. Gusto kong maging isang tao na maaaring tumayo kasama mo sa pantay na lupa." Natawa ng malakas si Nolan at idininikita ng baso niya sa baso nito. "Aabangan ko ang araw na mahabol mo ako, Zay." Umalis na sina Maisie at Nolan sa restaurant matapos ang kanilang pagkain. Paglabas nila ng hotel, natigilan sa Maisie sa paglalakad ng may babaeng lumagpas sa kanila. Inikat niya ang ulo at tumingin. Yakap-yakap siya, nagtanong si Nolan, "Ano bang problema?" Tumingin si Maisie sa pamilyar na figure at napakunot. Hindi niya alam kung bakit pero masama ang pakiramdam niya sa babae. Gayunpaman, hindi naman siguri niya kilala ito. Umiling siya at sinabing, "Halika manood tayo ng sine. Di ba nagdirect si Helios ng pelikula? Ito ang unang beses niya na magdirect, at narinig ko na maganda ito. Tara na suportahan natin siya. Kahit anong sabihin mo, kasi, ikaw ang bahala ngayon." Pareho silang bumalik sa kotse, at sa sandaling umalis ang kotse, lumabas ang babae mula sa hagdan. Pinagmasdan niya ang unti-unting pagkawala ng kotse sa kanyang paningin. Tiningnan niya ang kanyang flawlessly crafted artificial face sa salamin habang kumikislap ang isang mapanglo ng ngiti sa kanyang mga mata. "Maisie, Nolan, nagbalik na ako." Kinabukasan, sa isang coffee shop. "Hoy, balita ko nagpunta kayo ng asawa mo para suportahan ang pelikula ni Helios." Tanong ni Barbara habang humihigop ng kape. Ang anak niya na si Beatrice ay nakaupo sa tabi niya. 2 taong gulang siya ngayong taon, at kumakain siya ng cake. May mga piraso ng cake sa palibot ng kanyang bibig, at nakipag-usap sa kanyang ina sa baby voice, "Mommy, help me wipe my mouth." Walang magawang naglabas ng tissue si Barbara at pinunasan ang bibig nito. "Katulong mo ba ako o nanay mo?" Nagham si Beatrice at nagpatuloy sa pagkain ng cake. Hindi na napigilan ni Maisie ang sarili at natawa na lang siya. Parang si Bea lang si Daisy nung bata pa siya. Pareho silang foodies, sina Daisy, Colton, at Waylon ay 13 taong gulang ngayong taon. Lumaki na sila, at namiss niya ang itsura nila noong maliliit pa sila. Parang mga anghel lang ang itsura nila. Nakatitig lang siya sa mga anak ng ibang tao ngayon. Inabot niya ang kamay kay Beatrice at sinabing, "Bea, pwede ba akong humingi?" Nagdalawang isip sandali si Beatrice bago kumuha ng isang piraso gamit ang kutsara at iniabot sa kanya. Natunaw ang puso ni Maisie, at pinisil niya ang pisngi nito. "Ang adorable mo naman. Paano kung sumama ka sa akin umuwi? Sigurado akong si Daisy, Colton, at Waylon ay magiging masaya kapag nakita ka nila." Hinampis ni Barbara palayo ang kamay niya at sinabing, "Iwan mo ang anak ko. Kung gusto mo ng isang bata, gumawa ka ng sarili mo." Base sa kayamanan ni Mr. Goldman, sigurado ako na hindi ito magiging problema sa kanya kung magpapalaki ng 6 o 7 bata. Natatawang sabi ni Maisie, "Ano ba naman ako, isang inahing baboy? Ayoko nang magka-baby, sila lang ay sapat na. Ngunit kung ang maliit ay nandito pa." Kabanata 1292. "Ha?" Napatingin si Barbara kay Maisie. Ngumiti si Maisie at umiling. "Wala lang.
Kung hindi siya nagkaroon ng miscarriage noong taong iyon, 4 na ang anak niya sa ngayon. Siguro ito ang kanyang kapalaran. Hanggang ngayon, hindi niya balak na magkaroon ng pang-4 na anak. Samantala, sa interview room ng Black Gold Group, ang babaeng interviewee ay tumpak na sinuri ang data ng industriya ng Black Gold Group, at ang kanyang tiwala sa sarili ay nagpatango ng may kasiyahan sa mga 3 interviewers. Sinuri nila ang profile niya. Si Cecil Wolfsbane, 29 na taong gulang, ay nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Stoslow na may master's degree sa arkitektura. Perpekto ang kanyang academic background. Isang interviewer ang tumayo at sinabing, "Iyon lang para sa araw na ito, Miss Wolfsbane. We'll be in touch with you if shortlisted ka na." Ngumiti si Cecil at tumayo. Tumango siya at sinabi, "Salamat." Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng interview room nang hindi na lumingon pa. Sa sandaling iyon, dumating si Quincy. Subconsciously ay napasulyap sa kanya, at tumango siya sa kanya na may isang ngiti habang naglalakad palayo. Natigilan saglit si Quincy at inikat ang ulo para tingnan ang babae. Siya ay tunay na napakaganda, ngunit hindi niya mabatid kung bakit kakaiba at nakakakilabot ang nararamdaman niya mula dito. Paglabas ng 3 interviewers sa interview room, nakita nila si Quincy at binati nila ito. "Mr. Lawson." Tumingin si Quincy sa kanila at nagtanong, "Was she here for an interview?" "Yeah, she wants to join our planning department. By the way, ito ang resume niya," sabi ng isang interviewer habang iniabot niya ang resume kay Quincy. Kinuha ito ni Quincy at binuklat habang malalim ang iniisip. Dumating siya sa administrative department at kumatok sa pinto. Lumapit naman siya sa desk at sinabing, "Mr. Goldman, ito ang resume para sa interviewee." Isinara ni Nolan ang dokumentong hawak at kinuha ang resume. Diniin ni Quincy ang kanyang mga labi ng manipis at sinabi, "Ang babae na dumating para sa isang pakikipanayam ngayon ay may isang magandang pang-akademikong background. Nag-aral siya ng arkitektura at nagtapos sa isang kilalang universidad sa ibang bansa." Sinabi ng mga interviewers na kilala niya ng husto ang ating kumpanya, siguro ay nagsaliksik siya tungkol sa atin. Pero, pumikit si Nolan. "Pero ano?" Nagkamot ng ulo si Quincy. "Hindi ko alam kung bakit, pero ang babaeng ito ay naglalabas ng kakaibang pakiramdam. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay nagbigay sa akin ng impresyon na kilala niya ako." Hindi na nagsalita si Nolan bilang kapalit at tiningnan ang resume. Perpekto ang mukha ng babaeng nasa photo. Perpekto ang itsura niya kaya parang peking tao siya. Gayunpaman, kahit gaano siya kaganda, hindi pa rin siya kasing ganda ni Maisie. Ibinaba niya ang resume at itinaas ang ulo para tumingin sa kanya. "Bakit? Gusto mo siya?" Natulala si Quincy. Nagmamadali siyang umiling. Hindi talaga." Nakasandal sa upuan, tinapik ni Nolan ang mesa gamit ang kanyang daliri sa isang rhythmic na tempo at sinabi, "Hindi ka na bata. Halos oras na para sa iyo na bumuo ng isang pamilya. Please, hindi rin ikaw, Mr. Goldman. Tatalon ako sa isang building kung hindi kayo titigil sa pag-udyok sa akin na maghanap ng asawa," sabi ni Quincy. "Wala akong inireklamo ng iwan mo ang kumpanya sa aking mga kamay upang tamasahin ang iyong buhay sa iyong asawa noon, at ngayon gusto mo akong makakuha ng asawa. Sa palagay ko dapat magpakamatay na lang ako instead." Napakunot noo si Nolan. "Ano bang problema? Gumising ka ba sa maling side ng kama kaninang umaga?" Ibinaba ni Quincy ang ulo at nanahimik. "Hindi ba pwedeng magreklamo ng konti?" Itinulak ni Nolan ang dokumento sa mesa pabalik sa kanya at inutusan, ipaalam sa Human Resource Department. Sila na ang bahala sa bagong recruitment. "Okay," sagot ni Quincy. Kakareklamo lang niya sa boss niya, kaya hindi niya gugustuhin pang manatili pa doon. Kinuha niya ang dokumento at umalis agad. Sa gabi, isang grupo ng mga lalaki ang bumubugbog sa isang babae sa isang alley. Ang babae ay nakalugmok sa lupa na nakahawak sa ulo ang 2 kamay, at ang hangin ay napuno ng kanyang mga paputol-putol na iyak. Isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng gintong singsing ang nakaupo sa loob ng kotse. Humitit siya mula sa kanyang sigarilyo bago inutusan ang kanyang mga tauhan na tumigil. Lumabas siya mula sa kotse, nilapitan ang babae, pinahid ang abo sa kanya, at sinabing, "Linda, may nilagdaan na tayong kasunduan. Kung ikaw ay actress ngayon, kailangan mo akong bayaran ng 150,000. Kabanata 1273. Nanginginig si Linda at itinaas ang ulo. Niyakap niya ang binti nito at nagmakaawa, "Mr. Donovan, ako. Hindi ko gustong tumakbo. Ito ay
Masyado lang nakakatakot ang taong yun. Ayoko na siyang pagsilbihan. Siya, papatayin niya ako. Hinayla ni Mr. Donovan ang kanyang buhok at sinabi, ito ang landas na pinili mo, at ngayon sinasabi mo sa akin na ayaw mo siyang paglangkuran. Sinampal niya ito, dahilan para mamaga ang mukha nito. Pagkatapos ay dumura si Mr. Donovan sa lupa at nagpatuloy. May dalawang pagpipilian ka ngayon. Either bigyan mo ako ng $150,000 o bumalik ka at humingi ng paumanhin sa customer. Kung hindi, papatayin kita. Dito mismo, ngayon mismo. Nag-aatubiling bumangon si Linda mula sa lupa at lumuhad. Ako, babayaran kita. Babayaran kita. Ayaw na niyang humarap pa sa baliw na customer na iyon. Mamamatay siya. 3 araw. Hinaltak ni Mr. Donovan ang buhok nito at pinilit siyang tingnan sa mga mata. Kung hindi ako makakatanggap ng pera mula sa iyo sa loob ng 3 araw, pagpipire-piresuhin kita at itatapon sa ilog upang ipakain sa mga isda. Pagkatapos noon, umalis na siya kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan ang bagbog na si Linda. Naupo si Linda na paralisado sa lupa. Hindi na niya alintana ang sakit sa buong katawan niya, at siya napabuntong hininga ng kaluwagan. Hindi na niya kailangan pang bumalik pa sa baliw na iyon. 150,000, kung gusto niyang makakuha ng 150,000, isa lang ang makakatulong sa kanya. Kinabukasan, sa Seoul, habang nagbabasa si Maisie ng isang dokumento sa kanyang opisina, may kumatok sa kanyang pinto. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, pasok ka. Pumasok si Seiday at sinabing, Miss, sabi ng receptionist may naghahanap sa iyo. Siya raw si Linda. Nagsalubong ang kilay ni Maisie. Nabalitaan ni Maisie na 3 taon na ang nakakaraan nang ibalik ni Yorick si Linda sa kanilang bayan matapos itong makalabas ng kulungan. Siya ay sa halip tahimik at hindi naging sanhi ng anumang problema sa nakalipas na 3 taon, at napaisip si Maisie na may hihilingin siguro siya sa kanya. Kung hindi, hindi sana siya pumunta dito. Ibinaba ni Maisie ang dokumento at lumabas ng kanyang opisina kasama si Seiday. Nakaupo si Linda sa bench sa lobby ng first floor. Makikita ang mga pasa sa mukha niya, at tila medyo na-disorient siya. Ano ang isang bihirang bisita? Tumayo si Linda at tumingin sa kanya nang marinig ang boses ni Maisie. Nagseselos siya sa kanya at galit sa kanya. Kasi, nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Sikat at mayaman siya. Hindi lang iyon, meron siyang asawa na nagmamahal sa kanya ng todo. Pareho silang mga Vanderbilt, pero magkaiba sila ng pamumuhay. Kinagat ni Linda ang labi niya at sinabi sa mahinang boses, Maisie, kailangan mo akong sagipin. Nang makita ni Maisie ang mga pasa sa kanyang mukha, medyo napakunot siya. Save you. Lumapit si Linda at hinawakan ang kanyang kamay. Oo, wala na akong ibang pwedeng lapitan. Ikaw na lang ang tanging makakasadyap sa akin ngayon. Kung hindi, mamamatay ako. Matapos niyang magsalita ay bumagsak siya sa sahig at lumuhad. Lahat ng dumadaan ay napalingon at tumingin sa kanila. Sinabihan ni Maisie si Seiday na damputin siya at tumalikod. Punta tayo sa office ko. Tapos, mag-uusap tayo. Hindi nagtagal, bumalik sila sa opisina ni Maisie, at si Linda ay umupo sa sofa. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang baso. Umupo si Maisie na nakakross ang mga binti sa harap niya. Habang sinipsip niya ang kanyang tsaa, sinabi niya, sabihin mo na. Tumingin sa kanya si Linda at nagtanong, pwede. Pwede mo ba akong pautangin ng 150,000? Saglit na natigilan si Maisie. Mahinahon niyang itinaas ang kanyang mga mata at sinabing, nung sinabi mong iligtas. Ang iyong buhay, ang ibig mong sabihin ay mangutang. Nang makitang iniwasan ni Linda ang kanyang tingin, ibinaba ni Maisie ang kanyang tasa at nagpatuloy. Ang 150,000 ay isang malaking halaga. Kahit na maaari kong ipahiram sa iyo ang pera, kailangan mong sabihin ang lahat ng bagay ng tapat at kung ano ang gagawin mo sa pera. Ako, gagamitin ko ito para bayaran ang paglabag sa isang kontrata, sagot ni Linda. Naghanap ako ng trabaho at pinirmahan ko ang kasunduan. Pero gusto ng kumpanya ko na maglingkod ako sa isang customer. Namuntik na akong patayin ng customer, ayaw ko nang magtrabaho doon. Lumubog ang mukha ni Maisie. Noong pumirma ka ng kontrata, aware ka ba sa nature ng trabaho? Kabanata 1274. Maisie, sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Hindi ako nagsisinungaling. Kinakabahang sabi ni Linda. Ibig sabihin nito na hindi niya masabi kay Maisie na alam niya ang tungkol dito. Nag-aalala siya na hindi siya pahihiramin ng pera ni Maisie kapag sinabi niya.
Linda, dapat aware ka na rin na ayaw ko kapag nagsisinungaling sa akin ang ibang tao. Ang mga taong nagsinungaling na minsan ay kakailanganin pa ng mga kasinungalingan para pagtakpan ang kanilang mga naunang kasinungalingan. Kung alam mo ang katangian ng trabaho nung pinirmahan mo ang kontrata, kung gayon ay karapat dapat lang ang nangyari sa iyo ngayon. Kung ikaw ay niloko, tutulungan kitang magbabayad ng kompensasyon sa legal na paraan, mahinahong sabi ni Maisie. Nalungkot si Linda nang marinig ang sinabi ni Maisie. Maisie, hindi mo ba talaga ako pahihiraman ng 150,000? Pinsan mo ako, baliwala sa iyo ang 150,000 sa status mo ngayon. Ang 150,000 ay pera rin. Naging mahigpit ang mukha ni Maisie. Hindi tumutubo ang pera sa mga puno. Ikaw nga ay aking pinsan, ngunit wala akong obligasyon na tulungan ka. Dapat magpasalamat ka na handa akong pahiramin ka ng pera, at hindi mo ako dapat kausapin sa ganyang paraan. Umupo si Linda na natulala sa sofa. Nanlumo siya at umiyak, 3 araw na lang ang natitira sa akin. Maisie, hindi ikaw ako. Hindi mo maiintindihan kung anong uri ng buhay ang aking pamumuhay. Kahit dumaan ako sa legal channels, maghihiganti sila sa akin, at wala akong karapatang lumaban sa kanila. Ang magagawa ko lang ay maghintay ng kamatayan. Linda, sabi ni Maisie habang tininingnan siya ng malalim. Sino sa tingin mo ang may kasalanan sa sitwasyon mo ngayon? Marami na akong naibigay na pagkakataon sa inyo. Simula sa sandaling pinili mong gumawa ng isang pagkakamali pagkatapos ng isa pa, dapat alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo ngayon. Kung ang isang tao ay tumangging magbago wala silang mababago kahit ano. Tumayo si Maisie at naglakad patungo sa gilid. Nakahanap ka sana ng mapayapang trabaho at magsimula ulit tulad ni Hector, pero ayaw mo. Kung hinurakan mo ang dignidad mo at hindi igalang ang sarili mo, walang sino man ang respeto sa'yo. Pumunta ka para humingi ng tulong ko, pero ayaw mong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Paano ako maniwala na talagang magbabago ka na? Paano ko malalaman na makakahanap ka ng trabaho para bayaran ako? Kagatlabi, tumayo si Linda at sinabing, Maisie, nagkamali ako sa iyo. Ngayong mayaman at makapangyarihan ka na, hinahamak mo ang iyong mahihirap na kamag-anak. Ha, hindi na talaga ako dapat pumunta sa iyo. Pagkatapos noon, lumabas siya ng opisina. Hindi siya pinigilan ni Maisie na umalis. Nang lumabas si Linda sa Sol na galit, lumingon siya para tingnan ang gusali at galit na sumigaw, sino ka sa palagay mo, Maisie? Sa tingin mo ba ay napakamarangal mo? Nasa iyo ang lahat ng mayroon ka ngayon dahil kay Mr. Goldman. Kung wala siya, wala ka. Hindi siya si Hector at hindi siya kailanman magbaba ng ulo sa harap ni Maisie upang magmakaawa sa kanya. Nang malapit na siyang umalis, isang puting Land Rover ang huminto sa kanyang harapan. Ang tao sa loob ay nagbaba ng bintana, at nang makita ni Linda ang babae, natigilan siya. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng kasing ganda niya. Mukha lang siyang dimenes na iaakitin ng sinuman sa kailaliman. Ngumiti ang babae sa kanya at nagtanong, kailangan mo ba ng tulong ko? Natigilan si Linda. Nag-aatubili siyang tumingin sa kanya at waring nagtanong, tulungan ako. Kilala mo ba ako? Ikaw si Linda Vanderbilt, pinsan ni Maisie Vanderbilt. Minsan ka nang ikinasal, pero diborsyada ka na. Ang pinaka-importante ay may sama ka ng loob kay Maisie. Nang marinig ni Linda na alam ng babae ang kanyang pangalan at ang katotohanan na siya ay nagpakasal dati, napasimangot siya. Sino ka ba? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na matutulungan kita. Iniabot ni Cecil ang isang name card sa kanyang. Alam ko kung ano ang ginagawa mo ngayon at kung ano ang bumabagabag sa iyo. Kapag napagpasyahan mo na, tawagan mo lang ako. Hihintayin kita. Kabanata 1295. Itinaas ni Cecil ang bintana at nagmaneho palayo, naiwan si Linda na napako sa kinatatiuan. Tiningnan niya ang name card na hawak at diniin ang kanyang mga labi ng manipis. Sa gabi, sa Blue Bay Villa, nang matapos maligo si Maisie, binalot niya ng tuwalya ang sarili at ang basa niyang buhok. Tumayo siya sa harap ng kanyang dressing table at inilabas ang kanyang face cream. Pagpasok ni Nolan sa kwarto, itinapon niya ang jacket na nasa braso niya sa kama at niyakap siya mula sa likod. Humilig ito ng mas malapit at bamulong sa tenga nito, anong sorpresa. Ang unang nakikita ko pagkatapos kong bumalik ay ganyan kaganda ang eksena. Tumingin siya sa kanya pabalik sa salamin at nagtanong, minsan talaga iniisip ko kung ano ang nasa iyong ulo. Natawa siya ng malalim. Ano ba ang nasa isip ko? Lahat ng ito ay tungkol sa iyo, Zay.
Nagpahid si Maisie ng cream sa mukha. Inikat niya ang kanyang ulo, at nang tinangkal niyang panasa ng natitirang cream sa kamay niya ang mukha ni Nolan, nakaiwas ito at nahawakan ang kanyang palso. Natawa at sinabing, ang pilya mo talaga, Zay. Nang hindi umubra ang plano niya, nagpout siya at binawi ang kanyang kamay. Ang tuso mo naman. Niyakap siya ni Nolan at ibinaon ang mukha sa leeg nito. Hinimas niya ang balat nito ng kanyang mga labi at nagtanong, sino ang tuso? Ha? Nakaramdam ng kilati si Maisie at pilit na tumakbo palayo. Tigilan mo na, Nolan. Kung hindi mo ito ititigil ngayon, ako. Tinignan ni Nolan ang mga puppy eyes niya. Tumalon si Maisie sa kanya, itinapon siya sa kama, at kiniliti, ngunit hindi ito epektibo laban kay Nolan. Inabot niya ang likod ng ulo nito at nagtanim ng halik sa labi nito. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Gustong itulak ni Maisie si Nolan palayo pero hinawakan ni Nolan ang mga braso niya at tumalikod para makaibabaw sa kanya. Ibinukan niya ang mga ngipin nito at pinalalim ang halik nito. Mabigat at makapal ang kanyang hininga, parang laso na aanihin siya ng kanyang kamalayan. Na para bang naaadik siya dito, lalo siyang nahuhulog dito. Samantala, ang tumatawag kay Maisie ay walang iba kundi si Linda, na nakuha ang numero ng telepono ni Maisie mula sa ibang lugar. Nang hindi siya makalusot, galit na galit niyang ibinaba ang tawag. Maisie, ito ang ginawa mo sa akin. Huwag mo akong sisihin. Hinugot niya ang name card at tinawagan ang numero ng telepono dito. Hindi nagtagal, sinagot ng babae ang tawag. Kinabukasan, sa Seoul, pumasok sa lobby sina Maisie at Seiday, at binati siya ng mga staff sa lobby. Miss Vanderbilt, tumango naman ito sa kanila. Habang naghihintay sila ni Seiday ng elevator, lumingon siya kay Seiday at nagtanong, maayos ba ang aking makeup? Sagot ni Seiday, oo, mukhang maayos. Naglabas ng buntong hininga si Maisie ng maluwag. Muntik na siyang malate sa trabaho dahil iginiit ni Nolan na magkaroon ng intimate activity sa kanya nitong umaga. Pagkapasok nilang dalawa sa elevator, hinayla ni Linda na nagtatago sa hagdanan ang gilid ng kanyang sombrero ng mas mababa. Noong una, ayaw din niyang ipagsapalaran ang sarili na gawin ito. Gayunman, nangako ang babaeng iyon na bibigyan niya ito ng 150,000 at isang araw na lang ang natitira kay Linda. Kinagat ni Linda ang kanyang mga labi. Huwag mo akong sisihin, Maisie. Wala masyadong tao sa umaga, kaya nagawa niyang makapuslit sa pantry nang walang anumang hirap. Maingat niyang hinugot ang pakete ng pulbos sa kanyang bulsa, at matapos ang maikling sandali ng pag-aatubili, ibinuhos niya ito sa isang teapot. Matapos gawin ang lahat, kinunan niya ito ng litrato at ipinadala kay Cecil. Nang marinig ni Linda ang mga yapok mula sa labas, namutla ang kanyang mukha. Itinulak ang pinto para buksan. Natigilan ang babaeng. Staff nang makita si Linda. Sino ka? Tanong nito. Agad na binawi ni Linda ang ekspresyon ng kaba at pinilit ang ngiti sa mukha. Bago lang ako dito. Nag-aalinlangan ang babaeng staff. Bakit hindi pa kita nakikita? Saang department ka ba nagtatrabaho? Tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa likod ni Linda. Nang hindi niya alam ang sasabihin, pumasok ang receptionist. Nakita na niya si Linda noon at sinabing, ha? Hindi ba't ikaw ang babaeng naghanap kay Miss Vanderbilt noong isang araw? Ano ba ang ginagawa mo sa pantry naming? Hinanap ko si Miss Vanderbilt noong isang araw. Hinayaan niya akong magtrabaho dito, sabi ni Linda. Kabanata 1276. I see. Tumango ang receptionist at may sinabi sa babaeng empleyado. Hindi na nagduda ang babaeng empleyado kay Linda, kaya nilapitan niya ito para pumalit. Kakasimula mo lang magtrabaho. Lahat ng tips na nakikita mo dito ay nakalaan lalo na para sa administrasyon departamento. Mahilig uminom ng Earl Grey si Miss Vanderbilt, at hindi dapat masyadong mainit ang temperatura. Tumango si Linda, nakatitig sa teapot na binuhusan niya ng pulbos. Matapos ibuhos ng babaeng empleyado ang tubig sa teapot, pinakuluan niya ang pot sa induction cooker. Ilang minuto ang lumipas habang hinihintay nilang kumulo ang tubig. At hindi rin ng ahas na magsalita si Linda marahil sa takot na matuklasan. Nang magsimulang kumulo ang tubig, inilagay ng babaeng empleyado ang isang tibag na kinuha niya sa isang kahon na eksklusibong nakalaan para kay Maisie sa thermos at ibinuhos ang tubig dito. Huminga ng malalim si Linda nang magsimula siyang magpawis ng husto sa kanyang mga templo. Ngunit siya ay kumalma kaagad nang maisip niya ang sinabi sa kanya ng babae, na walang mamamatay sa sino mang iinom nito ngunit magkakasakit lang. Lumingon ang babaeng empleyado para tingnan si Linda.
Pwede mo na itong ipaubaya sa akin at bumalik ka muna sa trabaho. Okay, salamat. Umalis si Linda sa eksena ngunit nakasabay niya si Seiday, ang babaeng palaging sumusunod kay Maisie, sa korido. Mabilis na hinayla ni Linda ang brim ng kanyang sombrero at dumaan sa tabi niya sa pagmamadali. Napahinto si Seiday at lumingon upang tingnan ang figure na tila may tinatakasan. Lumabas ang babaeng empleyado na may dalang thermos at nakangiti na sinabi nang makita si Seiday, "Nandito ka ba para sa tsaa?" "Kakabrew pa lang nito." Kinuha ni Seiday ang thermos sa kamay at tumungo. "Salamat." Sa opisina, binubuklat ni Maisie ang ilang dokumento nang kumatok si Seiday. Itinulak niya ang pinto, pumasok, at inilagay ang thermos sa mesa. Itinaas ni Maisie ang ulo at nakangiting sinabi, "Salamat." Kukunin na sana niya ang thermos nang biglang mag-report si Seiday, "Nasalubong ko si Linda ngayon lang." Tinanggal ni Maisie ang takip at napasimangot. "Si Linda." Tumango lang si Seiday. Lumitaw siya malapit sa pantry ng palihim at agad na tumakbo palayo nang makita niya ako. Ibinalik ni Maisie ang thermos sa desk. "Pumunta ka at tingnan ang surveillance footage ng lugar na iyon." Pumunta si Linda sa isang maliit na back alley matapos siyang makatakas mula sa Seoul. Napasandal siya sa pader at hinihingal ng matindi habang inilabas ang cellphone at tinawagan si Cecile. Gayunpaman, bago pa man makalusot ang tawag, biglang may humablat ng kanyang cellphone sa kanyang pagkakahawak. Binaling niya ang kanyang ulo at nakita ang ilang lalaki na nakatayo sa tabi niya, at nagbago ang kanyang ekspresyon agad-agad. Iniabot ni Seiday kay Maisie ang surveillance footage na na-download niya sa system at pagkatapos ay ipinatawag sa opisina ang dalawang empleyado na nakapunta sa pantry. Hindi alam ng dalawang staff employees ang nangyari. Hindi sila nagkaintindihan hanggang sa magtanong si Seiday, ang babaeng iyon. Nag-claim ba siya na bago lang siya dito, at si Miss Vanderbilt ba ang nag-hire sa kanya? Nag-fiddle si Maisie habang hawak ang panulat. "Sinabi ba niya iyon?" "Oo, nakita ko siyang nag-brew ng tsaa sa pantry nung nagpunta ako, kaya tinanong ko, at hindi ba siya ay lumapit sa iyo kahapon? Kaya inakala ko na bago naming siyang kasamahan." Yumuko ang babaeng empleyado sa pagsisisi matapos ipaliwanag ang kanyang ginawa. "Nalan lang talaga ako sa paggawa ng ganoong pagkakamali. Matatanggal ba ako sa trabaho?" "Okay, naintindihan ko na." Isinuot ni Maisie ang takip ng panulat at tumayo. "Pwede na kayong dalawa na bumalik sa workstations niyo at magpatuloy muna sa trabaho. Ako na ang bahala sa bagay na ito." "Salamat po, Miss Vanderbilt." Yumuko ang dalawang babaeng empleyado kay Maisie at saka lumabas ng opisina. Iniabot ni Maisie ang thermos sa desk kay Seiday. "Dalhin ito sa isang lab at subukan mong ipasuri kung may anumang problema sa tsaa." Tanghali, sumugod si Seiday pabalik sa kumpanya mula sa ospital at nagkataon lang na nakasalubong niya si Quincy sa baba. Pinigilan siya ni Quincy habang bumababa ito ng kotse. "Nakapasok na ba si Mrs. Goldman?" "Oo, may kailangan ba siyang pagtuunan ng pansin?" Tumingin sa kanya si Seiday. Lumapit si Quincy na may dalang merienda at itinulak ito sa kanyang mga bisig. "Hiniling sa akin ni Mr. Goldman na dalhin ang mga ito dito. Maaari mo bang dalhin ang mga ito kay Mrs. Goldman habang ikaw ay paakyat naman?" Kabanata 1297. Matapos sabihin iyon, tumayo si Quincy na nakaakimbo ang kanyang mga braso at nagreklamo, "Hindi madali ang maging isang personal assistant sa panahong ngayon. Ang paghahatid ng pagkain para sa aking boss ay isa sa mga trabaho na kailangan kong gawin habang pinamamahalaan ko ang kumpanya para sa kanya. At nababawasan ang sweldo ko imbes na dumami." Walang ekspresyong sinulyapan siya ni Seiday. "Ipapasa ko ang mensaheng ito kay Mr. Goldman nang walang binabago kahit na isang salita." "Huwag." Agad na tumahimik si Quincy at saka tumingin sa paligid na may dismayadong mukha. "Nagbibiro lang ako, ma'am. Nakikiusap ako. 3 taon na tayong magkasamang nagtatrabaho ngayon. Pwede bang magkasama na lang tayo ng mapayapa?" Pagkatapos ay lumapag ang kanyang tingin sa report at thermos na nasa kamay ni Seiday. "Ano ba ang mga iyan?" Iniabot ni Seiday ang report sa kanya. "Tingnan mo mismo." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Quincy nang tumingin siya sa report. Bumalik si Seiday sa opisina at ipinasa kay Maisie ang resulta ng report. Iniulat din niya sa kanya na siya ay nasalubong ni Quincy sa ibaba. Kinuha ni Maisie ang report mula sa kanya at tumigil muna sa split second. "Pinayagan mo ba si Quincy na makita ang nilalaman?" Tumango siya at inilagay sa mesa ang mga merienda na iniabot ni Quincy sa kanya. Tiningnan ni Maisie ang kahon ng merienda at naglabas ng isang nakangiti ng ngiti. Tiyak na magagalit na naman si Nolan ngayon.
Tinitigan siya ni Seiday. Sa tingin ko ikaw ang dapat na magalit. Agad na nagdilim ang mukha ni Maisie nang makita ang pangungusap. Ang labis na dosis ay maaaring humantong sa pagkabigla o kaya ay kamatayan na nakasulat sa ulat ng pagsubok. Dinala si Linda sa isang abandonadong hindi natapos na gusali. Sinipa siya ng lalaki sa lupa habang umiiyak at umiikot. Mr. Donovan, isinusumpa ko na ibabalik ko sa iyo ang 150,000 bukas. Kinuha ni Mr. Donovan ang isang sigarilyo na iniabot sa kanya ng kanyang subordinate, at ang kanyang subordinate ay naglabas ng lighter at sinindihan ang sigarilyo para sa kanya. Pagkatapos ay humitit siya ng malalim at ibinuga ang usok. Sigurado ka bang makukuha mo na ang pera bukas? Tumanggaw siya. Oo, sigurado ako. Sumandal si Mr. Donovan at nagbuga ng usok sa kanya. Pero hindi na ako makapaghintay pa. Natabunan ng usok ang kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay nakakunot sa posisyon ng sanggol habang nanginginig siyang umaatras. Naubos ang dugo sa kanyang mga pisngi, at mas lalo siyang umiling. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Iniunat niya ang 2 daliri. Para mabayaran ang mga pagkalugi ko nitong ilang araw na ito, ang parusa ay hindi bababa sa gasto sa iyo ng isa pang 150,000. Ang buo mong kabayaran ay nagkakahalaga ng 300,000. Ang luha ni Linda ay bumaba na parang 2 ilog. Pero ang napagkasundoan na natin ay 150,000. Nang matapos niyang sabihin iyon ay sinampal siya ni Mr. Donovan. Kung hindi mo ako kayang bayaran, sumama ka sa akin at pagsilbihan ang mga customer ko. Nahahilo si Linda sa mga sampal na natamo habang umiiyak at tumango. Tutuperin ko ito, tiyak na tutuperin ko. Tandaan mo, 300,000 ang bayad mo. Bibigyan kita ng impyerno kung hindi ko makukuha ang pera bukas. Umalis si Mr. Donovan kasama ang kanyang mga tauhan matapos siyang bigyan ng babala. Hinayla ni Linda ang kanyang binugbog na sarili palabas ng abandonadong gusali, mahinang humihikbi habang kinukuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Cecil. Miss Wolfsbane, ako, nagawa ko na lahat ayon sa instructions mo, pwede ba? Pwede po bang akong pahiramin muna ng 300,000? Dinubol bigla ni Mr. Donovan ang halaga ng utang ko sa kanya. Wala na akong ibang choice. Lahat ng pag-asa niya ay may lalagay lang niya kay Cecil. Sandaling nanahimik si Cecil bago dahan-daang nagsalita. Miss Vanderbilt, buhay pa at sumisipa si Maisie, so paano mo hihilingin sa akin na pahiramin ka ng pera na may kasigaraduhan? Pinigilan ni Linda ang kanyang hininga nang maramdaman niya ang lamig na bumaril sa kanyang gulugad at sa buong katawan. Miss Wolfsbane, ano bang pinagsasasabi mo? Di ba sabi mo hindi makamamatay ang droga? Natatawang sabi ni Cecil, ang isang labis na dosis ay tiyak na maaaring pumatay ng isang tao, ngunit hindi mo ako maaaring sisihin. Ikaw ang nag-spike ng inumin ng isang buong pakete ng gamot. Nag-freeze si Linda sa lugar. Wala akong balak na patayin ang sinuman. Hindi ko naisip na pumatay ng sinuman. Mukhang nabigo ka sa iyong misyon, wala kang silbi. Natawa si Cecil, pero parang malamig pa rin ang boses niya. Pero okay lang naman. Hindi ko naaalamin ang mga detalye sa iyo. Hinihintay kita sa tapat ng kalsada. Halika na dito. Tumingin si Linda sa kabilang bahagi ng kalsada, at may kotse nga na nakaparada sa gilid ng kalsada. Gayunpaman, ang nagtataka si Linda kung paano nalaman ni Cecil na naroon siya. Kabanata 1278. Hindi ito inisip ng labis ni Linda dahil kailangan niya kaagad ng pera ngayon. Kaya, ibinaba niya ang telepono at nagmadaling tumawid sa tapat na kalsada, ngunit biglang lumitaw ang isang kotse at bumangga sa kanya. Isang malakas na sigaw ang tumagos sa payapang hangin, at si Linda ay tumilapon sa hangin, at lumapag mga ilang talampakan ang layo mula sa kotse. Nahulog ang isa niyang sapatos, at nabasag ang screen ng cellphone sa tabi niya. Lumapag ang mukha nito sa lupa, at tila nakatitig siya ng diretso sa harap na ayaw niyang tingnan. Nanginginig ang mga dulo ng kanyang daliri nang unti-unting lumalim ang kanyang mga balintataw, at isang pool ng pulang dugo ang bumuhos mula sa likod ng kanyang ulo. May isang lalaki na lumapit sa kanya, kinuha ang phone niya nan aka Gwantz, inilabas ang SIM at SD card, sinira ang mga ito, at itinapon sa mga bulaklak sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa nakaparadang kotse at sumakay sa kotse. Binawi ni Cecil na nakaupo sa rear seat ang tingin habang nag-twitch ang mga sulok ng cherry lips niya. Tara na, tinawagan ni Maisie si Hector, kinuha ang number ni Linda sa kanya, at sinubukang tawagan ito, ngunit ang kanyang telepono ay naka-off. Dahil dito, hiniling niya kay Seiday na subaybayan si Linda.
Gayunpaman, ang resulta ng investigasyon ay humantong sa kanila sa mortuary ng ospital. Nagmadali siyang pumunta sa ospital kasama si Seyday. Nakikipag-usap ang mga pulis sa doktor nang lumapit ito at nagtanong, "Excuse me, pwede ko bang malaman kung ang pangalan ng namatay na dinala ay Linda Vanderbilt?" Dinampot ng isa sa mga opisyal ang ID card at sinulyapan ito. "Sino ka ba at ano ang relasyon mo sa namatay?" Diniin ni Maisie ang kanyang lower lip. "Pinsan niya ako." Tumango lang ang pulis. "Sinusubukan namin na kontakin ang mga kapamilya niya, pero dahil nasira ang phone niya, at wala ang SIM card sa phone." Napasimangot si Maisie. "Ano ba ang dahilan ng pagkamatay?" Sagot niya, "Isang aksidente sa kotse." At tila, ang kalye kung saan siya nabangga ay walang setup ng surveillance cameras, kaya nakatakas ang salarin. Nang matagpuan siya, at sumugod kami sa pinangyarihan, huli na ang lahat. Umalis ang mga opisyal matapos magtanong pa kay Maisie. Naiwan si Maisie na nakatayo sa walang laman na koridor, may iniisip. Dumating sina Nolan at Quincy maya-maya. Nakita niya si Maisie na nakaupo sa bench at nagmadaling lumapit. "Zay!" Itinaas ni Maisie ang ulo pero hindi man lang niya napilit ang isang malabong ngiti. "Hindi ko inaasahan na ganito ang katapusan ng mga bagay-bagay." Nakasimangot si Nolan. Matapos ang mahabang panahon, yumuko siya sa harapan ni Maisie at tinakpan ang likod ng kanyang kamay sa pamamagitan ng kanyang palad. "Kinuwento na sa akin ni Quincy ang pangyayari. Zay, ang importante dito ay ayos ka na." Ibinaba ni Maisie ang ulo at samandal sa balikat niya. "Kahit na kinamumuhian ako ni Linda ng tagaw sa buto, hindi niya ako papatayin kundi maghihiganti lang. Kaya, naisip ko, ginamit lang siya. Kung gusto akong patayin ni Linda, matagal na sana niyang ginawa iyon. Kailangan niya ng pera kaya malabong patayin niya ako dahil ako lang ang mapupuntahan niya kapag desperado na siya." Nakita na ni Maisie ang nasa isip ni Linda noon pa man subalit hindi niya inaasahan na maaaksidente ito. Niyakap siya ni Nolan at hinaplaws ang buhok niya. "Huwag kang mag-alala, aalamin ko ang punot dulo nito." Sina Yorick at Madam Vanderbilt ay naabisuhan na naaksidente si Linda at bumiyahe na patungo sa Baseview ng gabing iyon. Pagdating sa sandaling maangkin ang bangkay ng kanyang anak mula sa morgue, iniikot ni Yorick ang kanyang ulo malayo dahil hindi niya kayang tumingin ng diretsyo sa kanya anak. Madam Vanderbilt ay pansamantalang nagyelo sa lugar, ngunit hindi siya umiyak ng hysterical. "Nakakalungkot lang ito, yung anak na mahigit 20 years na kasama natin ay namatay lang ng ganyan. Sinabihan ko na siya na huwag nang pumunta sa Baseburg at maghanap na ng pamilya na pakakasalan sa lalong madaling panahon. Ngayon, tingnan mo sa nangyari." Hindi nagsalita si Yorick kahit isang salita. Naglabas siya ng isang pakete ng sigarilyo, tahimik na naglakad papunta sa koridor, naglabas ng isa, at sinindihan ito. Lumabas ng elevator sina Maisie at Seyday. Pinahinti niya si Seyday doon at lumapit kay Yorick. "Tito, 2 buga ng usok ang ginawa ni Yorick." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ang boses nito ay parang hoarse. Parehong ang ina at ang anak na babae, pareho silang nagkaroon ng isang magaspang na buhay. "Pinaiimbestigahan ko na ang aksidente. Kapag nahuli ang salarin, siguro." Bago pa man niya matapos ang sasabihin, lumabas ng morgue si Madam Vanderbilt at nakita si Maisie. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Mula ng mga ilang taon na, matapos ang insidente kay Leila, ang mga Vanderbilt ay napapatong sa isang sunod-sunod na kamalasan. Patay na ang lahat ng mga maldito ngayon, kaya tapusin na lang natin lahat ito dito mismo, ngayon na. Kabanata 1299. "Inay, pakiusap lang tumigil ka na. Nakahiga na si Linda sa morgue, ano pa ba ang gusto mo?" Naramdaman din ni Yorick sobrang inis. Matalino na nanahimik si Madam Vanderbilt. Hindi tinanggap ni Maisie ang sinabi ni Madam Vanderbilt at tiningnan niya si Yorick. "Ako na ang magbabayad sa gastusin ng libing. Aabot tayo sa pinakadulo ng insidente kapag nalaman natin ang tungkol sa dahilan ng aksidente." Sa Black Gold, naglakad si Quincy sa tabi ni Nolan. "Mr. Goldman, nahanap ko na ang nightclub na pinagtrabahuhan ni Linda bago ito. Ang may-ari ay kilala sa lokal bilang Mr. Donovan, at siya ay nagpapatakbo ng isang illegal na loan shark organisasyon. Hindi rin malinis ang nightclub business niya, habang nagbibigay siya ng mga espesyal na serbisyo para sa kanyang mga panauhin. Nalaman ko rin na madalas niyang pinagsasamantalahan ang kanyang mga babaeng empleyado, niloloko sila sa pagkuha ng mga hubad na pautang galing sa kanya. Kapag hindi nila siya mabayaran, kukunin niya ang mga ito upang maglingkod sa mga bisita ayon sa kanyang mga kinakailangan.
Mukhang matalas ang tingin ni Nolan. Sino ba ang sumusuporta sa kanya behind the scenes? Sinilip ni Quincy ang mga impormasyon. Kabilang sa kanyang mga kliyente ay si Mr. Soldano mula sa Fortune Building Inc. Siya nga pala, si Mr. Soldano ay minsan na nagkaroon pakikitungo sa negosyo sa mga Hannigan 3 taon na ang nakakaraan, ngunit tila walang anumang halatang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang kumpanya sa nakalipas na 3 taon. So, baka pwede kang bumaling kay Mr. Hannigan para sa mga karagdagang impormasyon. Dapat may alam siya tungkol dito. Wala namang sinabi si Nolan. Nang dumaan silang dalawa sa elevator, isang babae ang biglang lumabas ng elevator at bumangga sa kanya. Tuturuan sana ni Quincy ng leksyon ang babae, ngunit saglit siyang natulala nang itinaas ng babae ang ulo niya. Nakita na ni Cecil na dumaan si Nolan mula sa loob ng elevator, at pinili niyang mabangga ito na sinasadya. Hindi niya mapigilan ang kanyang excitement at nagkunwaring walang alam. Sorry talaga, hindi kita nakita. Walang pakialam na sinulyapan ni Nolan ang babae at naglabas ng malabong Simon Gott. Siya ang babaeng lumabas sa isa sa mga dokumento ng interview. Ngunit ang babaeng ito ay nagbibigay sa akin kakaiba feeling, tulad ng sinabi sa akin ni Quincy dati, at ayaw ko ng sensation na ito. Inalis ni Nolan ang butones ng kanyang jacket at umalis nang hindi nagsalita. Sinulyapan ni Quincy ang babae, ngumiti sa kanya bilang paggalang, at agad na naabutan si Nolan. Hinubad ni Nolan ang kanyang jacket dahil nadungisan ito ng pabango ng ibang babae. Itinapon naman niya ang jacket sa cleaning cart ng tagalinis na nakaparada sa koridor. Nadama ni Quincy na wala siyang magawa. Ang jacket na ito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyar, gayunpaman itinapon niya ito dahil lamang sa pakiramdam niya na gusto niyang gawin ito. Kung malalaman ni Mrs. Goldman ang tungkol sa kanyang aksyon, tiyak na sasawayin nito si Mr. Goldman dahil sa pagiging alibughang tao. Nakita ni Cecil ang lahat at kumulat ang dulo ng kanyang labi. Ngayon na nakita ko siya ng malapitan, mas lalo siyang naging kaakit-akit kaysa sa mga nakalipas na taon. Hinaplos niya ng daliri ang sulok ng kanyang labi at nanlamig ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan sa lalaking hindi mo pwedeng panatilihin sa tabi mo. Ang katawan ni Linda ay na-cremate na sa funeral home, ngunit hindi pumunta si Madam Vanderbilt. Nang matapos ang proseso ay iniabot ng staff ang abo kay Yorick. Hinawakan ni Yorick ang abo na masakit ang kalooban at malungkot. Lumabas si Maisie sa funeral homes kasama nila. Lumingon si Yorick sa kanya bago niya sila ihinatid sa sasakyan. "Zay, thank you." Tumango si Maisie. "Ibalik mo na ito at mag-organize ka ng tamang burial para sa kanya. Tatawagan kita kapag nakuha na namin ang resulta ng investigasyon." Sumakay na sa kotse si Yorick at ang asawa niya at umalis. Nang mawala sa paningin niya ang sasakyan, sinundan ni Maisie si Seyday pabalik sa kotse. Tinanong ni Seyday kung gusto ni Maisie na bumalik sa kumpanya, at ang sagot ni Maisie, "Pupunta tayo sa Black Gold." Nagpakita sina Maisie at Seyday sa Black Gold Group. Lahat ng staff na nagtatrabaho sa front desk ng Black Gold ay alam ang tungkol kay Maisie at binati siya ng isang ngiti. "Masaya akong makita ka, Mrs. Goldman." Lumapit si Maisie sa elevator na dedicated sa CEO, at pinindot ni Seyday ang button sa dingding. Nang bumukas ang mga pinto, at papasok na sila sa elevator, may pumihil sa kanya. "Ikaw ba si Mrs. Goldman?" Napahinto si Maisie, tumalikod, at tiningnan ang babaeng papalapit sa kanya. Bahagya siyang napasimangot na parang nakita niya ang babaeng nakatayo sa harap niya sa ibang lugar. Halos perpekto ang hitsura niya nang lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mahigpit at napakarilag na mukha ay hindi namamalayan nagpaisip kay Maisie ng isang tao. Kabanata 1300. Sa name tag niya, nakita na siya si Cecil Wolfsbane mula sa Strategy Department. May jacket si Cecil, at pamilyar na pamilyar si Maisie sa custom-made jacket na suot ni Nolan sa opisina kaninang umaga. Bahagyang nagtaas ng kilay si Maisie at tumawa. "Miss, may maitutulong ba ako sa iyo?" Ibinaba ni Cecil ang tingin at iniabot sa kanya ang jacket. Nalaglag ni Mr. Goldman ang jacket na ito. "Since asawa kanya, ibalik mo na lang sa kanya para sa akin." "Salamat sa inyo." Sinulyapan ni Maisie ang jacket na hawak ni Cecil, at lumipat ang tingin nito sa mukha ni Cecil. Hindi niya direktang kinuha ang jacket kay Cecil bagkus ay hiniling niya kay Seyday na kunin ito para sa kanya. Kinuha ni Seyday ang jacket sa kanyang mga kamay, at si Maisie ay pumasok sa elevator kasama niya nang hindi nagsalita. Sa sandaling dahan-daang nagsara ang mga pintuan ng elevator, na inihiwalay ang mga tao sa magkabilang panig ng mga pinto, biglang napangisi si Cecil.
Sumulyap siya sa kanyang refleksyon sa salamin, at ang kanyang mukha ay puno ng tiwala sa sarili. Pumasok si Maisie sa opisina ni Nolan. Tunay ngang walang suot na jacket si Nolan, at si Quincy ang kausap niya nang una niyang makita si Maisie. Mrs. Goldman. Nang lumapag ang tingin niya sa jacket na hawak ni Seyday, natigilan siya. Ang jacket na iyan. Itinapon ni Seyday ang jacket kay Quincy, at nahuli niya ito na nalilito ang mukha. Sumandal si Nolan sa gilid ng desk na may ngisi sa mukha. Bakit mo kinuha ang jacket na ito sa cleaning cart? Hindi ko naman pinulot ito. Nagkibit balikat si Maisie, lumapit sa sofa, umupo, at kumuha ng isang teacup sa mesa. Ito ay ibinigay sa akin ng isang babae na nagngangalang Cecile. Hiniling niya sa akin na dalhin ito sa iyo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Nolan. Nagulat si Quincy at ipinaliwanag kay Maisie, ang babaeng nagngangalang Cecile ay bumangga kay Mr. Goldman kaninang umaga, kaya tinapon ni Mr. Goldman ang jacket niya, amoy pabango daw niya. Natatakot siya na mali ang pagkakaintindi mo. Pinulot ng babae ang jacket at ibinalik kay Mrs. Goldman. Kumurap si Maisie at walang sinabi. Pinalabas ni Nolan sina Seyday at Quincy sa opisina. Pagkaalis ng dalawa, lumapit siya sa sofa, sumandal, nagprop ang mga kamay sa likod ng sofa, at nilapitan siya. Nag-aalala ka sa akin. Napasandal si Maisie, tumingin sa kanya, at hindi niya maiwasang umirap. Bakit kita aalalahanan? Pinisil ni Nolan ang baba nito at marahang hinagod ang mga labi nito gamit ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Nag-aalala ka na baka manloko ako sa iyo ng ibang babae. Itinaas niya ang kamay para patagin ang kurbata nito at ngumiti. Hindi ba't kailangan kong mabuhay ng maingat at natatakot habang buhay kung wala man lang akong tiwala sa iyo? Wala namang paraan na gagawin ko yon. Ngumisi si Nolan, tumalikod, at niyakap siya sa kanyang mga bisig. Akala ng babaeng yun, matalino siya. Ipapasabi ko kay Quincy sa Human Resource Department na tanggalin siya agad. Nagulat si Maisie, pero bigla niyang naisip ang isang bagay. Huwag mo muna siyang tanggalin. May pakiramdam ako na pumunta ang babaeng ito na handa. Pumikit si Nolan at walang sinabi. Saglit na natahimik si Maisie, at dahan-daang gumalaw ang kanyang mga labi. Isang bagong dating nakakasali lang sa kumpanya, na hindi pa ako nakikita, pero alam kong sino ako, at sadyang iniabot sa akin ang jacket na walang paliwanag. Kung mangyayari ito sa isang babaeng walang tiwala sa kanyang asawa, magwawala agad ito sa lugar. Panipi, isinuot ni Nolan ang buhok na nakasabit sa noo sa likod ng kanyang mga tainga na may ekspresyon ng ngisi. Akala mo kakaiba rin siya, ha? Kung hindi ko nakita si Rowena na namatay sa ilalim ng dagat. Sa sarili kong mga mata, malamang na pinaghinalaan ko na siya si Rowena. Pero kung mas malalim ang detalye ng insidente, kung buhay pa si Rowena ngayon, gusto sana niyang takpan ang lahat ng bakas niya dahil sa takot na matuklasan. Napatingin si Maisie kay Nolan. Pero ang babaeng iyon ay kahawig ni Rowena sa maraming paraan. Maging ang kanyang facial features at titig ay nagpapaalala sa akin kay Rowena. Uutusan ko si Quincy para bantayan siya. Hinimas-himas ni Nolan ang tuktok ng ulo, at agad na naging matigas at malinaw ang tingin nito. Gusto ko rin malaman kung sino talaga siya.